paano po ba nangyayari yung kickbacks for the boys? Obvious naman na nakakagasot eh. Kung ano yung tanong nyo, Madam Chair, yun din po ang tanong ko. Bakit po bilyon-bilyon ang allotment ng DPWH sa maintenance ng mga halos pare-parehong daan in the past few years? Wala po talagang prioritization talaga. Alam mo, parang ang hirap for Secretary Vince Dizon na sagutin yung mga questions sa kanya about DPWH na ilang araw pa lang siya nakaupo. Parang siguro, kasi di ba known siya na mabilis gumalaw. Siguro akala nila baka may alam na ito about sa mga proseso doon. Although, makikita mo naman doon sa mga sagot niya na meron na naman siyang nakuhang information about DPWH. Pero I can't imagine kung gaano kalalim na yung nalaman niya, considering na kailan nga ba siya naupo? Last week lang ba? Last week lang, di ba? Mahirap din kasi for him siguro magsalita. Kasi pag nagsalita ka na parang alam mo na lahat ng detalye. Siguro in general, may alam siya, pero yung mga detalye talaga, baka hindi pa siya sure. Correct! Kasi nandun pa lang siya sa kumbaga pagka dinaan mo sa leveling, sa sibuyas, nandun ka pa lang sa labas. Surface ka pa lang, hindi mo pa talaga nadidig ng husto kung ano yung nangyayari. Kasi nga, ilang araw pa lang naman si Secretary Vince Dizon dyan. Although, kahit na ilang araw pa lang siya doon, nakita naman natin na meron na rin siyang mga ginawa kanina. Diba? Parang nabanggit niya na basta na involved dun sa mga ghost projects, pumirma, binigyan mo ng signal, go ahead, inaprubahan mo. Tapos na discovering ghost, out ka na. Oo, dapat. Which is dapat good naman. Action man talaga siya eh. Parang yung ginawa niya kay Alcantara, yung district engineer dyan sa Bulacan. Hindi ba? Tapos wala na, kanina, sibak na. Tapos lumalabas na guilty sa administrative charges. For sure, meron pa siyang criminal. Pero ibang usapin pa yon kasi nandito pa lang naman sa level ng DPWH. Tinanong nga kanina, di ba? Si Sec Vince Dizon, yung sabi ni Mase kanina, naka-off-air pa kami. Sabi niya, ano ba yung tanong? Kasi may ginagawa si Mase dyan eh. Hindi ko narinig. Yun yung sabi ni Sec Vince Dizon. Yan ang tanong ng lahat. Yung tinanong kasi siya ng isang kongresista po, mga kapatid, paano nangyayari paano kumukuha ng kickback yung mga for the boys? Yun na. Yun. Which is, tama nga naman. Yun ang tanong ng lahat. Yeah, medyo may vague idea tayo. Pero paano exactly? Diba? Nakakakuha sila. Or baka sila, nag-a-assume na talaga ako, gumagawa na ako ng teorye. Baka sila dahil iisang circle lang naman yung iniikutan nila dyan. Alam na nila kung sino yung mga corrupt sa hindi. Kasi ilang taon na rin, diba? admin na rin eh. Kung ikaw ay matagal ng contractor at engineer dyan, di syempre, identified mo na ito, madungis tong taong to. Alokin mo lang yan ng mga 50M, okay na yan. Di ba may ganun? May mga sistema or may sistema na sila, 'di ba? Yung binahagi natin dito kahapon, yung inalok, 'di ba, si Senator Tito Soto, pagkaupo niya, tinanong siya, anong insertions gusto mo? Tapos dati naalala ko si Baguio Mayor Benjamin Magalo, nung PNP daw siya, binahagi niya rin po sa atin sa isang interview. Well, not here, pero sa isang interview, siniwalat po niya na talagang ganun po talaga nung PNP siya, sasabihan na siya, lapitan niyo na yung mambabatas niyo para dun sa mga insertions. Pambihira naman talaga. So dito nakikita natin yung urgency nung Independent Commission na until now inaantabayanan pa natin kung ano yung magiging laman ng executive order. Kasi sabi ni Undersecretary Claire Castro, nasa finishing touches na sila. They are just finalizing, pero meron na raw draft. So ibig sabihin next week. Hindi natin. Tapos sana. Kasi finishing touches Kasi ang susunod na tanong natin dyan, kapag na-issue na nila yung executive order,
sino yung pupuno dito sa mga posisyon na inilagay sa executive order. Kasi doon natin malalaman sa EO, sino yung posibleng maging chairman, ano yung qualifications, ilan yung members na gagawin. Ang binabanggit, gusto daw ni Pangulong Marcos na mabigyan din ng subpoena power etong independent commission na ito. Nang sa gayon, magkaroon din naman ng ngipin. Hindi yung kapag nagpatawag sila para i-question yung mga taong posibleng involved, hindi sila papansinin kasi wala silang subpoena power. Diba? So kabilang yan doon sa mga gusto nilang ipursige nang sa gayon makinig naman kayo kung sino yung nasa independent commission. Maganda, may mga ganun na palang detalye. Kasi narinig ko sa isang interview si Prof. Shelo Magno. Sabi niya, oo, sige, nanawagan yung Pangulo ng SONA, nagsabi na, sige, mamahiya naman kayo, dapat itigil na, dapat may magagawa na dito sa itong mga anomalya with the flood control projects, no? Pero, paano daw? Ano yung mga detalye? So, nasimulan na pala. May mga ganyan na palang detalye. Yes, merong ganun. Kaya lang wala pa kasi yung papel. So, ang inaantabayan na natin, yun nga ba talaga yung magiging bahagi ng papel? O baka merong mga maiba. Pero nabanggit mo si Prof. Shelo Magno. Nakausap kasi namin siya kanina. Ay, okay. Tapos, ang maganda yung pinupunto niya na imposible na Kongreso lang yung involved dito. Yes. Lahat sila. Of course. Pwedeng responsable. Kasi parang, paano nangyari naman na nagkaroon ng insertion na itong sektor lang na to yung kasama? Tapos hindi mo i-check tong kabilang sektor. Malabo naman ata yun, number one. Pangalawang punto pa niya na tumatak sa akin, yung tungkol dun sa National Expenditure Program. Yung NEP po. Yung NEP, ito po yung budget na inilatag ng Department of Budget and Management bilang proposal na gagamitin natin sa 2026. Pero hindi pa to yung endorsed bill ng Kongreso. Iba pa po yun, ha? So, ito yung sinasabi ni Prof. Shelo Magno dyan, na parang, teka lang muna, parang nagpapasahan lang naman sila. Kasi kung tutuusin, kapag ka naibigay na yung NEP sa Congress, tapos nakita daw na, teka, mukhang palyado to, meron na duplicate. Merong completed na yung project nung last year pero in-insert pa dito ngayon, pwede naman daw kasi na ang gawin yan, mag-deliberate sa Kongreso. Pakinggan natin, sabihin ng mga congressman na, uy, teka, doble to, i-delete natin to. Pwedeng sila na yung gumawa kasi total, trabaho naman nila yun. True. Power of the purse. Nasa kanila. Tapos, ang sabi niya, pwede naman na yung pag-aayos nito, yung mga sinasabi natin na may mali doon sa NEP na bahagi, pakita nyo rin sa public yung discussion nyo para nababantayan ng lahat. Buti na lang talaga, Mase, tsaka mga kapatid, nasilip yung mga insertion, diba? Na flood control din dun sa NEP. Kasi kung hindi nasilip po yun, diba? Diba from NEP, diba? Yung National Expenditure Program, ipapasa dun sa Kongreso, diba? Kung pagdating dun, syempre titingnan nila yung mga doble, yung mga hindi tama. Pero kung dun pa lang sa NEP, syempre magmamatch. Sa NEP, nandun na eh. Buti na lang hindi nakalusot. Diba? Magtataka ka rin talaga kung paano naman na DBM level pa lang meron ng ganun kaya mapapaisip ka, paano nangyari to? Ano ba yun? Nagkaroon lang ba ng negligence na eto ba yung dati pa na hindi nabura? Anong nangyari? Pero ang danger kasi niyan, dahil nga kailangan magkaroon ng erratum, nagpasahan nga daw nagtuturuan nga daw, sabi ni Prof. Shelo Magno. Ang risk kasi dyan, kung hindi sila umabot doon sa deadline, dahil dapat mapirmahan niya ng Pangulo bago matapos ang taon para hindi tayo maging reenacted budget. Pag naging reenacted budget tayo, edi ibig sabihin, yung mga doble-dobling insertion dun sa 2025 budget na sinasabi nating pinaka-corrupt na budget natin. Sila pa rin. Hindi yung pa rin yung gagamitin natin. Sabi nga ni Senator Ping Lacson, which is, di ba, kahapon ay na-late ka. Pinag-usapan namin ni Bok Ed. Sabi ko kay Bok Ed, sabi nga ni Senator Ping Lacson, quadruple whammy yung sa insertion sa budget. Kasi una po mga kapatid, dun sa NEP pa lang, yung pinag-uusapan namin ni Mase, pwede pala mag-insert dun. Pangalawa,
Sa Senate, pwede pala. Sa Kamara, pwede rin pala. At sa BICAM. O, di So, ba? the beses! Akala natin na ang pinupunterya natin nung nakaraan yung mga small committee lang di ba? Oo. Tsaka yung BICAM Tapos hindi natin naiisip agad na, teka lang, hindi lang pala dito nakasentro to Ang dami palang pinaghuhugutan ng galit natin. Diba? Kalain mo yung sa NEP level. Ang dami nating kailangan bantayan. Meron pang isang proposal kasama dun sa mga grupo ng mga nagbabantay dito sa budget na bakit hindi tayo magkaroon ng transparency server na parang ginagamit ng COMELEC nung eleksyon. Di ba Yes. nung eleksyon, yung COMELEC may transparency server kung saan whatever results na pumapasok sa kanila na boto, nakikita agad ng media, nakikita agad ng majority party, ng minority, ng PPCRV. So, ang pinopropose nila, bakit hindi rin magkaroon ng transparency server ang Congress nang sa gayon, every time na maglalagay sila ng insertions, makikita kung sinong yung may mirror. Kung sino yung may transparency server. Oo, lagi kasing, naalala ko si Senator Win Gatchalian, no? Sabi niya, kasi tinatanong siya ni Senator Ping Lacson, pwede ba yun na lahat ng, every time may insertion, every time may amendment dun sa budget, ay makikita ng lahat. Sabi ni Senator Win Gatchalian, ang hirap po kasi ang daming mga papalit-palit, mga amendment along the way. Sabi ni Senator Ping Lacson, di yung amendment to the amendment dapat makita. Pero parang hindi impossible kasi mga kapatid, everyone working sa corporate world, simpleng Excel, simpleng Word file, pwede mo ring makita kung sino yung last touch Diba? Diba? Exactly. So imposibleng walang way. At eto pa, sinabi mo yung last touch na yan. May point din si Prof. Shelo Magno But hindi lagyan ng parang tracking number. Yeah, should diba? be. Per Pwede. project na ito, number 1, number 2, number 3. Yung unique number. Nang sa gayon, pagka madaling i-check na, hindi ganito yung numero na nakalagay dito kay number 2 Diba? O kaya hindi medyo nadagdagan tong si number 25 ba't nagkaganon? Oo. Mas si iNews pa lang natin dito, pwede mo makita yung last touch Ay, oo. Sino yung yung iNews ay program po namin dito sa TV5 na naa-access naming mga taga-news para makita po namin yung mga pinapasok na mga balita, yung pinaka-latest. Pag may gumalaw, kita mo, oy, si Masay yung last gumalaw. Oo. Oy, inedit mo yung script ko. Ba't binago mo to? Kita Oy, mo ginalaw agad ni Chiki, yung ginalaw ni Masay. Kita Oo mo nga, agad. no. So, Dito nga sa atin, nakikita agad Hindi siya impossible for me to imagine. Parang I feel it's very simple. Kasi ginagawa siya, yun nga, sa Excel, sa Word, sa iNews, sa lahat Or baka naman yung simpleng bagay kasi ginagawa nilang komplikado kasi baka naman may malaman tayo.